Hi guys! For those who are new here, this is Surge On, and in here we talk about everything surgical. So lahat ng sakit na kailangan ng opera. And this is another Maritas Files dahil hindi nauubusan ng sakit ang paborito niyong celebrities. For this week, himayin natin ang health emergency na na-experience na kapuso nating si Arnold Clavio. But first, patient info muna. Si Sir Arnold Clavio isang 58-year-old newscaster na isa sa tinuguriang 5 pillars of GMA News and Public Affairs. Una siyang naging news writer at field reporter ng DCPP bago sumabak sa TV noong 1994 sa Brigada 7 ng GMA. Mula 1999 hanggang ngayon, breakfast staple na ang boses ni Igan sa umaga, courtesy of Unang Hirit. Noong 2018, ginawaran ng Excellence in Broadcasting Award ng Star Awards for TV si Igan sa pagkilala sa kanyang mahigit 3 dekadang kontribusyon sa larangan ng journalism. So last week lang ay binahagi ni Igan sa kanyang Instagram na nagkaroon siya ng hemorrhagic stroke. Naitay Kapuso, kasalukuyan po nagpapagaling ang ating kaibigang Arnold Clavio matapos magka-hemorrhagic stroke o bleeding sa utak noong Martes, June. Ayon kay Arnold, nagmamaneho siya sa Angono, Rizal or Angono noong Martes nang makaramdam siya ng matinding pamamanhid sa kanyang braso at binti. So, signs ito. Yeah. Yes. So ang chief complaint ni Igan ay pamamanhid. So habang nagmamaneho siya, biglang namanhid ang kanyang braso at binti. So huminto daw siya sa isang gas station at di na makalakad ng maayos. Meaning nahihirapan na siyang pagalawin ang paa niya. Most likely on the same side. So tiningnan niya raw ang mukha niya sa salamin kung tumabingi. Pero hindi naman daw. So may medical knowledge si Igan. So alam niya kung ano yung mga sintomas ng stroke na kailangan niyang tingnan. Ibig sabihin merong parte ng utak na naapektuhan. Saan sa braso yan, Ken? No, ang stroke kasi depende yan. Kung saang parte ng utak mo tumama yan, ganun ang magiging epekto sa'yo. Yung sa akin, walang ganyan. Pero nabura ang utak ko. Yung kay Arnold, isang bahagi ng utak yan na merong kilalaman sa paggalaw o sa movement. Okay. Kuya Kim said it in simple terms. So hindi specific sa certain parts ng katawan mo ang sintomas ng stroke. Depende yan kung saan parte ng utak, kung pamamanhid or panghihina. Kasi meron tayong 3 uri ng nerve cells. Motor neurons are responsible for movement, sensory neurons are responsible for sensation, at interneurons na nagkoconnect sa dalawa. Ibang structures ng mga yan. So usually they are close to each other. Kung may parte na dumugo, usually parehong may hirap at pamamanhid na na-experience ang pasyente mo. So depende sa parte ng utak din yan. So may YouTube short tayo niyan kung anong parte ng utak ang responsible for certain parts of the body, which I will link down below. So think of your nerve cells as linya ng kuryente. Mula sa utak, pupunta sa pinakadulong bahagi ng katawan mo. Pag nasira ang kable ng kuryente, anywhere dyan may sintomas ang pasyente mo. Nagba-branch out yan, meaning pag ang sira ay doon talaga sa mismong power plant, lahat ng kable brown out. Pag along the way ang naputol, pwedeng sa barangay nyo lang nag-brown out. Sa kabilang barangay, may kuryente pa. Sa case ni Sir Arnold, hindi nasali ang mukha niya, only paa lang hindi makagalaw. At may presence of mind siya, so di naapektuhan ang pag-iisip niya. So most likely, along the way ng sira. Basically, mas maliit ang damage pag ganyan. So depende sa location ng sira mo kung gaano kagrabe yung stroke mo. By the way, Kuya Kim is also a stroke survivor, kaya alam niya ang mga medical jargon. Agad niyang dinala ang kanyang sarili sa pinakamalapit na ospital at dito lumitaw na tumaas ang kanyang BP. Na 220/120 at umabot ang kanyang blood sugar sa 270. How dangerous was that? Very dangerous. Alam mo si Arnold, napaka-ingat sa katawan niya. At may presence of mind to have brought himself to the hospital. The fact that he was able to bring himself to the hospital, ibig sabihin, maagapan yan, maayos yan. See? So maaagapan yan. So a good indicator na magiging magandang recovery ng pasyente mo after ng stroke is yung consciousness niya during the stroke episode. Aware ba? Gising ba yung pasyente? So maayos ba na nakakasagot pag tinatanong? So meaning, hindi ganoon kagrabe yung damage sa utak. So compare that with some stroke patients na bigla na lang bubulagta. So hindi na magising-gising, no reaction na lang bigla. So those patients, malala yung kondisyon yan. Meron dalawang klase ng stroke. Merong mga cholesterol deposits. Ang hemorrhagic, merong pumutok na ugat. Yan yung sinasabing may pumutok na ugat. Okay. Ang mas grabing sintomas is usually more common in strokes na bleed or hemorrhagic. Kasi pag pumutok ang ugat mo dyan dahil sa high blood, madaling kumalat yung dugo. So malaki yun na dadamage sa utak. Compare that to infarct or cholesterol na bumara sa ugat, na usually mas mabagal ang sintomas. Sometimes confused lang yung pasyente sa umpisa at unti-unting nagde-deteriorate. So basically, aside sa location ng sira, yung type of sira mo, whether dugo or bara, also determines kung gaano kagrabe yung stroke mo. So more common is ischemic or bara, 85% of cases. Ang hemorrhagic or bleed mo ay 15% of cases lang, pero mas nakamamatay. Okay. And ang stroke kasi meron yung tinatawag na 2-hour window. Pag within 2 hours, madala mo ang sarili mo sa ospital at nabigay sa yung gamot. Okay. The chances of recovery is very, very high. Wow. Yan, so kailangan natin i-explain niya na maigi kasi parang na-mix ni Kuya Kim. Kung doktor si Pokwang, na-imagine ko na siguro ang sasabihin niya.
So I think ang sinasabi ni Kuya Kim dito na 2-hour window is ang first 3 hours immediately after mag-infarct or bumara yung ugat sa utak. Pag nahabol mo ang 3-hour period na yan at naturukan mo ng gamot na tinatawag namin RTPA ang pasyente, pwede mong malusa ang bara at malaki ang chance na makaka-recover ang utak mo. Then makakadalo na ulit ang dugo sa ugat. Again, this is for infarct at hindi applicable sa hemorrhagic stroke. Yan, so let's look at this picture. So ito ang ginagawa namin sa mga pasyente pagdating sa ER. So bago ka makakapagbigay ng gamot ng RTPA, dapat ma-confirm mo muna na ischemic type or bara ang type ng stroke ng pasyente. So makikita mo yan sa CT scan. Kasi ibang gamutan sa hemorrhagic type or dugo. Ang RTPA mo, pampalusaw ng bara. Ang side effect niyan is actually bleeding. Pag binigay mo yan sa mga pasyente may hemorrhagic stroke, mas lalong dudugo yung utak. Mas pinagrabe mo pa ang sakit ng pasyente. So you see the importance of going step by step. Bago ka magbigay ng gamot, dapat lab test muna. Which brings me to... Nakita rin sa CT scan na meron siyang slight bleeding sa kaliwang bahagi ng kanyang utak. Yan, so CT scan muna. Ito yan. So step by step. So pwede ma-differentiate ng CT scan mo kung bara or dugo. So ano ang pagkakaiba nila sa CT scan? So ang dugo mo sa CT scan, puti yan. Kung dumugo yan, may parteng puputi dyan. Kung nabarahan naman ang ugat, natural na walang dadaloy na dugo. Makikita mo na ang parte ng utak mas madilim kaysa sa palibot nito. So opposite sila. So ito yung example ng dugo or hemorrhagic stroke na may dugo. Ito naman ang ischemic stroke or bara na patay na bahagi ng utak dahil walang dugo. Hemorrhage po, brain hemorrhage. Ito po, sir. Yung may white po na lumalabas. Ito po. Yan. Kasi hindi po normal yung may... Yung sa kabila po wala. So, ito po yung left side of the brain. Ito yung right. So, yung sa inyo po, nasa left side po. Ito po. Nasa internal capsule po. Maaga pa naman yun. Kaya naman po. So internal capsule, di ba na-mention natin kanina na parang mga kable ng kuryente, yung mga nerve cells? So ang internal capsule mo ay ang area na ito. So ito ay kumpul ng mga nerve cells na papuntang katawan at pabalik sa utak. So ang area na yan, internal capsule, thalamus, putamen, common na dumugo yung area na yan dahil sa high blood. Then marami ugat dyan sa ilalim ng utak. So para siyang choke point na matraffic at malakas ang daloy ng dugo. So yan ang common location ng mga may high blood. So notice din na opposite side ng katawan. So ang bleed niya is nasa left. Ang panghihina ng katawan niya is nasa right. Kasi sa leeg mo, may tinatawag tayong decussation. Ang mga nerve cells nagko-cross papunta sa opposite side. So let's break it down. Egan is confirmed by scan to have hemorrhagic stroke. Stroke is an English word to denote a stroke of God's hand dahil parang inampas ka ng kamay ng Diyos to describe the sudden onset na pagkawala ng malay. In some cases, even sudden death. So na-mention natin ang dalawang uri ng stroke. Infarct or ischemic stroke at hemorrhagic stroke or bleed. Hemo means blood at ragya meaning burst or pagsabog. Tinatawag din ng stroke na CVA or cerebrovascular accident. Specifically, CVA bleed, cerebro-utak, vascular blood vessels, accident dahil bigla ang pagputok. So stroke in general is also known as brain attack. Kwento sa amin ni Susan Enriquez, hindi naman kailangan operahan si Egan. Praise God. Pero kasalukuyan po ay siya ay naka-confine pa rin sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City para magpagaling. So the most important risk factor for hemorrhagic stroke is hypertension. So pag high blood ka, prone ng ugat mong pumutok. Pag di naagapan, pwedeng pumutok at mag-bleed. Pag nakita mong bleed sa ibang parte ng utak, aside sa area na ito, think of other less common causes of bleed. Kabilang na dyan ang brain tumors na makikita usually sa lobe mismo ng utak. Pwede ring aneurysm at AVM na sa palibot ng utak ang dugo. Drugs like shabu and cocaine also have dislocation. Pag nabagok naman ang utak, pwedeng pumutok ang ugat sa labas at magkakos ng bleeding. So lahat yan bleed. Pero iba't iba ang causes. Remember lang ng most common cause dyan is high blood. Kung paalala ni Egan sa atin, pakinggan ang ating katawan. Let's listen to our bodies. Pakinggan ang ating katawan. Tridor ang hypertension at kailangan regular nating chine-check ang ating BP. So may update si Egan tungkol sa kondisyon niya ngayon. So sabi niya, agad akong inisikaso ng brain attack team ng St. Luke. So may team dapat na may alam sa pag-manage ng stroke. That is your brain attack team. Mas mabilis dapat na pag-manage ang pasyente mo dahil every second counts. Ang critical period niyan is 6 hours. So hahabulin namin yan dahil habang tumatagal, may namamatay na brain cells. Pag ang brain cells mo namatay, patay na yan forever. Pagkatapos ay inakyat ako sa acute stroke unit. So ICU setup. Dahil close BP monitoring yan dapat para hindi mag-shoot up ang BP. Pag tumaas yan, dudugo pa yan. Sinabi rin ng doktor niya na the bleeding is in the small vessels, which is good. If the brain is a tree, the bleeding happen in the grants area. Meaning walang vital nerve na nasira. So manageable lang siya. Hindi kailangan
ang operahan. So hindi lahat ng CVA bleed ina-operahan. Gaya nga nasabi ni ate kanina sa CT scan, so maliit lang siya. So hindi umabot ng 30 to 50 ml ang dugo. Pag ganyan, control mo lang yung BP with antihypertensive meds and make sure na protektado yung utak mo with enough oxygen and rest. And repeat CT scans ka lang para tingnan kung lumalaki yung dugo. Kung nakakausap mo pa ba siya ng matino or nagigising mo pa. So kailan kayo nag-oopera, Doc? Kung ang pasyente mo ay papuntang coma. So kung nagde-deteriorate yung GCS, so watch our ABM video link down below. Pag lumalaki yung dugo to more than 50 ml, at naiipit ang utak sa loob. Ito, dapat straight lang yan. Pag nag-curve yan, meaning naiipit yung utak mo sa other side. Kailangang operahan yan. So, bubutasan ang bungo mo at sisipsipin ang dugo sa loob para makahinga yung utak. Nandyan ang ugat sa paghinga. Pag naipit yan, hindi nahihinga yung pasyente. Also, dapat control yung BP. Dahil pag hindi, pwede pa rin mag-rebleed ang pasyente after na operahan. Takeaway message. Yes, kaya siya attack dahil trigger ang stroke. So, biglaan. Most especially hemorrhagic stroke. Nakatayo ka ngayon, the next second, pwede kang bumulagta at mamatay agad. Especially people na may high blood at di umiinom ng gamot. May iba pa na hindi man lang alam na high blood sila. So, wag niyo pong hintayin na traidorin kayo. Monitor your BP and take your antihypertensive meds regularly. Dahil hindi lahat ng stroke kasing swerteng igan at naagapan. Especially bleed, na mas nakamamatay kaysa ischemic stroke. Sabi nga ng doktor niya, you're a lucky man. So indeed, he is. So that's it for today's episode of Marites Files. See you again next week for another meaty surgical chisem. Till next time, surge on guys!